Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Mga kapuso, ang binabantayang bagyo na si Bagyong Tino ay base ho sa lahat ng available data. Ito po'y tinatayang nasa 255 kilometers north ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan, na may lakas ng hangin na umaabot na sa 155 km per hour. Malapit ho sa gitna at may bugso ng lakas na hangin, 190 km per hour. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 35 km per hour. Samantalang Amihan naman, yung pong nakaapekto sa extreme northern Luzon. Bantay Panahon. Ang Kalayaan Island ay makakaranas ng mga pag-ulan na may pagbugso ng hangin dahil sa Bagyong Tino. Ang natitirang bahagi ng Palawan ay makakaranas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil pa rin po sa trap ng bagyo. Ang buong Visayas at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil pa rin po sa localized thunderstorms. Ang Palawan kasama ang Isla ng Kalayaan at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Timog Kanluran hanggang Timog Silangan, kung saan ang karagatan ay may katamtaman hanggang sa maalon, mga kapuso. Ang buong Visayas ay makakaranas ng mahina hanggang katamtaman na hangin mula sa Ilagang Silangan hanggang sa Ilagang Kanluran na may mahina hanggang sa katamtaman na alon sa karagatan. Bantay Panahon. Dahil papalayo na ho yung pong Bagyong Tino. Ano ha? Samantala mga kapuso, patuloy din binabantayan ang panibagong sama ng panahon. Ito pong panibagong bagyo na matatagpuan o tinatayang nasa Timog Kanluran ng Guam. Inaasahan lalakas ito sa mga susunod na araw at posibleng maging isang ganap na super typhoon habang lumalapit ho sa Luzon. Ang lokasyon ng naturang bagyo ay nasa 1,835 km silangan ng northeastern Mindanao na may lakas ng hangin na maabot sa 55 km per hour na may pagbugso ng hangin na 70 km per hour. Subalit mas lalong lalakas kung sakasakaling makapasok na ito sa Pilipinas. Bantay Panahon. Ngayong araw, wala pang direktang epekto ang binabantayang bagyo sa anumang bahagi ng Pilipinas. Bantay Panahon. Posibleng patuloy daw hong lumakas yung pong binabantayang bagyo sa mga susunod na oras habang gumagalaw ito pakanluran hanggang kanluran, Ilagang Kanluran. Inaasahan papasok ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa araw ng Biyernes o Biyernes ng gabi o araw ng Sabado o Sabado ng madaling araw. Dahil sa magandang kondisyon ng kapaligiran, inaasahan na magiging isang malakas na bagyo sa mga susunod na araw at hindi rin daw ho iniaalis yung posibilidad ng pagkakaroon ng rapid intensification o mabilis ang paglakas ng bagyo sa mga susunod na araw. Bantay Bagyo. Alas 5:50 na ng umaga, mga kapuso. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Wala pa hong direktang epekto yung binabantayang bagyo sa Pilipinas.
Pero ito ho ay posibleng maging super typhoon. Kaya panalangin ho natin na hindi sana yung naging track ng bagyong Tino ay hindi yung magiging daan nito pong binabantayang panibagong bagyo na kung pumasok ho sa Pilipinas ay tatawaging Uwan. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Sangguniang Bayan ng Taytay na prubahan yung pong pagsasailalim sa state of calamity ng munisipyo dahil sa matinding epekto ng bagyong Tino. Super Radio, Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Para po sa detalye ng balita, pasok! Kinumpirma ng Sangguniang Bayan ng Taytay ang pag-aproba ng panukalang pag nagdideklara sa buong bayan sa ilalim ng State of Calamity sa sinagawang special session kahapon, November 5, 2025. Sa panayam ng Super Radio kay Vice Mayor Delma Edit, ito ay bilang tugon sa mga pinsalang dulot na nagdaang sama ng panahon o ng Typhoon Tino upang agarang may pagkulob ang kinakailangan tulong at suporta sa mga apektadong mamamayan. Sa inisyal na impormasyon, halos 10 milyong piso ang ilalaang pondo na gagamitin sa pagbili ng bigas, food packs at para sa shelter ng mga nawalan ng tirahan. Patay sa ulat, may kabuang 2,978 families na binubuo ng 9,900 at 58 individual ang apektado ng bagyong Tino kung saan maraming kabahayan ang winasak lalo na sa bahagi ng Alacalian, Casiana, Dibangan, Liminangkong, Tali, Pangkol at Sandoval habang matinding pagbaha naman sa iba't ibang barangay. Ako si June Vice Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:53 na ho ng umaga. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy na pong nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, mahigit 64,000 na mga Palawenyo ang naapektuhan ng bagyong Tino. Super Radio, Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super JB Juanich. Sa detalye ng balita, pasok! Umabot na nga sa 64,690 na individual o katumbas na 19,370 na pamilya ang naapektuhan ng bagyong Tino sa iba't ibang bayan sa Palawan batay sa pinakahuling ulat ng Provincial Emergency Operations Center o EOC. Dito nga, noong atanghali kahapon November 5, 2025. Pinakamarami ang mga naapektuang residente sa bayan ng Coron, Busuanga, Taytay, Araceli at Rojas. Nakapagtala rin ang pagbaha, pagguho ng lupa at pagbugso ang pabagsak ng mga puno sa ilang lugar gaya ng San Vicente, Araceli, Brooks Point, Magsaysay at Cuyo, ngunit wala namang ulat na nasawi. Sa barangay Santo Niño, Araceli, nasira ang bahagi ng Provincial Road matapos ang flash flood na nagdulot ng pagkaantala sa dalay ng trapiko. Sa sitio Linaw, barangay Itilan, Brooks Point naman, naiulat ang isang kaso ng landslide habang 3 insidente ng pagbagsak ng punong naitala sa Magsaysay at Cuyo na naging sanhi ng pansamantalang pagkawala ng kuryente at pagsasara ng ilang kalsada. Sa bayan ng San Vicente, partikular sa mga barangay ng Karuray, Kendeng, Port Marton at New Agutaya, nakaranas ang sunod-sunod na pagbaha at paggulang lupa na nagresulta sa pansamantalang pagsasara ng ilang provincial road. Nawalan din ng komunikasyon at internet signal sa mga bayan ng Agutaya, Cuyo, Magsaysay, El Nido, Quezon, Rojas, Lara, Linapacan at San Vicente o Port Marton dahil sa patuloy na masamang panahon. Samantala natiling apektado ng malawakang pagkawala ng supply ng kuryente ang ilang pang mga lugar sa lalawigan ng Palawan. Sa Magsaysay, isang puno ng niyog ang tumama sa power line na naging dahilan naman ang pagkawala ng kuryente. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Palawan Electric Cooperatives para sa agarang pagkukumpuni ng mga linya ng kuryente sa mga apektadong lugar. Nanatiling na sa red alert status ang Provincial EOC habang nagpapatuloy ang pagtanggap ng mga situational reports mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa lalawigan. Ako,
Si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, balikan ho natin si Super June Vicer Bantaculo. Yung pumpasok sa mga paaralan sa bayan ng Dumaran, Kulyon at Magsaysay na natiling suspindido ngayong araw. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan na si Super June Vicer Bantaculo. Sa balita, pasok! Naratiling suspindido ang klase sa iba't ibang sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Magsaysay, Dumaran, Kulyon, nakabilang sa matinding hinagapit ng Bagyong Tino mula noong Martes hanggang kahapon, Miyerkules. Batay sinilabas sa kautusan ni Mayor Romel de la Torre na Magsaysay, mananatiling suspindido ang pasok sa mga pampubliko at pribadong tanggapan. Bukod rito, kinansela rin ngayong araw ng LG Dumaran ng klase mula elementary hanggang kolehiyo sa mga private at public schools dahil sa may posibilidad pang maramdaman ang malakas na hangin at pag-ulan sa munisipyo. Samantala, muli naglabas rin ng class suspension sa lahat ng level ang LG Kulyon upang bigyan daan ng clearing operation matapos ang pananalasa ng bagyo. Samantala, nagdeklara rin ng kanselasyon ng pasok sa mga paaralan at opisina ang pamalaang bayan ng Taytay at Rojas. Ako si John Vice Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:57 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo mga kapuso sa ating ponggang mga balita. Mga tanggapan ng pamahalaan sa lungsod. Balik opisina ngayong araw. Desisyon sa pasok sa mga paaralan ipinapaubaya sa pamunuan ng mga eskwelahan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abrea. Sa detalye ng balita, pasok! Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, balik opisina na ngayong araw ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Samantala pagdating naman sa pasok sa mga eskwelahan ay sa mga pamunuan ng bawat paaralan na magdesisyon kung mayroong mang suspensyon o magbabalik klase na ang mga ito. Kailangan umano na i-coordinate sa Schools Division Superintendent o sa City Government kung magre-resume ng klase o patuloy pa rin itong suspendido. Ako si Wilmar Abrea ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Alas 5:58 na ho ng umaga. Samantala, balikan ho natin si Super June Vicer Bantaculo. Klase at trabaho sa munisipyo ng Coron. Balik normal na mga kapuso. Super Radio Local News. Sa detalye ng balitang yan, Super June, pasok! Inanunsyo na pamalang bayan ng Coron na balik normal na ang pasok sa mga eskwelahan na trabaho ngayong araw, November 6, 2025. Ayon sa anunsyo ng pamalang bayan, inalis na rin ang suspension sa trabaho ngayong gumaganda na ang panahon sa munisipyo. Pinali na rin ng LG ang pagpapatupad ng liquor ban at 30 hours simula kahapon. Pinasalamatan naman ng pamalambayan ng lahat ng mga nakiisa at tumulong sa paglikas dahil sa paghugupit ng Bagyong Tino kung saan nakataas ang signal number 4 sa bayan ng Corona. Ako si John Vice Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.